upang purihin, pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Sinasabi po rito sa Pilipos 3:1, makibukas po kayo kung kayo qualify po. Sabi sa wakas, mga kapatid, magganap kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na. Dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Yun po ang sinasabi doon sa Pilipos 3:1. Ito po ang paliwanag. Ito po ay isang paalala ni Pablo tungkol sa nararapat na tugon natin sa ating pamumuhay. Ayon sa verse, dapat tayong magalak sa Panginoon na ang kagalakan natin ay hindi nakabatay sa Kanyang ibinigay ng mundo na ito. Kung ano ang meron ka, magpasalamat. Huwag nating ibatay ang ating kaligayahan sa mga material o mga bagay na pinahalaga natin sa mundo. Kundi hanapin natin ang tunay na kagalakan sa presensya ng Panginoon. Kahit sa kabila ng pagsubok at tagumpay, pagpatilihin natin ang ating kagalakan sa Kanyang salita. Diba po? Tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Panginoon ko Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may-ari ng langit at lupa, may akda ng aming buhay, pinupuri at sinasamba ka namin sa hapon ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat sa panibagong buhay, hininga, kalakasan, kapayapaan at tanging sa iyo lang nagmula. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang hindi nakakalugod sa iyo. Dalangin ko po na magbigay ng mensahe na yun ay basbasan mo po siya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, tinatawagan ko na po ang worship team. Pamuhunan ni Pastora Ana. Sige po, magpunta na dito. Purihin po ang Panginoon. God is good. All the time. Ayan. Parang hindi pa wala ng halian. God is good. All the time. And all the time. God is good. You purihin po po. Amen. Sabi nga po, kung sa awitin, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen. Sige nga po, patuloy ko natin palakpakan ng Panginoon. Come on. Sige po, patuloy po tayong tumako sa diwa at pagsamba ngayong hapon. Naniniwala kami, Panginoon, ito ang Diyos na lari dito sa aming kaligutan. Hallelujah. Kaya tayo po naman ang aming mga puso, naman ang aming mga isip, sapagkat ito ang Diyos na hinahanap namin sa aming kaligutan. Lord, prepare me. Tried and true.
living, I'll be a living, be a living sanctuary, sanctuary for you, with thanksgiving, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary, Ready na bang lahat na magpuri? Magpuri kay God. Ayan. Sabi nga po sa John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Yes. We believe you are here, Panginoon. Move in this place, Panginoon. Your power and love, as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Power and love, as we sing, holy, holy.
Lord in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wrapped himself in light. And darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Singing name above all names. And you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Hallelujah. Name above all names. Singing name above all names. And you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Is our God. Come on. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, we bless you, Lord. Yes, God. Tuloy nga po, Jesus, dakila ang iyong pangalan. At ikaw lamang ang patuloy namin tinataas sa kalagitnaan ito. Iisang pangalan, at yun ang pangalan mo, Panginoon Jesus. Truly, Lord, how great is our God. Salamat po, Diyos, sa iyong papuring parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin sila. God bless you. Din po. Sa ngayon po is first time ko talaga ngayon. It's actually nanahimik lang
my God. Tapos ngayon, nasa harap niya na ngayon. Then, ngayon po is topic word natin today is put on the full armor of God. Is ngayon po is, ano po natin, is day po natin today is, ay ngayon month pala, is foundation of faith. Kaya yun po ang napili ko topic for today ngayon po. And now, bakit nga po ang armor of God napili ko? Kasi, why do you need armor? Kasi armor of God is nag-ipa-strength po sa atin sa puso natin. Kailangan natin yan means is breastplate, dito armor. And then nakakatulong pa rin yan sa atin para ma-face natin yung mga challenges and trials din. Then, yun na, para ma-proteksyonan tayo sa mga spiritual warfares, para sa mga, alam niyo, mga demon, mga attack sa atin sa isipan, yung nagugulo, alam niyo, mga devices ng kaaway to kill, to destroy. Wala na. Okay, ngayon, pasensya na, kinakabahan pa ng konti. Ngayon, bakit yung ngayon, yun ang tinapin ko today, bakit kailangan natin yan ihanda is, sabi sa Ephesians 6, verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. Hindi ang kalaban natin, hindi naman kaaway natin tao, hindi naman talaga kaaway natin yung kaibigan natin or kapitbahay natin, kundi yung yung spirit is yung the darkness of the world against yung evil. Yung evil ang kaaway natin. Yun ang real natin yung kaaway, yung kalaban natin. Once na ba't may kaaway ka, inaaway ka, hindi yun dapat huwag kang magalit. Huwag kang mabilis magalit. Isipin mo, may something sa kanya, may kasama siyang or may nabubulo sa kanya sa isipan. Dito ang topic natin for days. Ito. Ay sa Tagalog naman natin ito. Sa Tagalog, sapagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga hindi nakikita. Ayan, gahari sa sanglibutan sa kadiliman nito. Yan po. Which means ay evil talagang kalaban natin. Ito, sabi daw ni Lord sa atin, therefore, put on the full armor of God, then, the days of evil comes, you will able to stand ground. And after you have done everything, stand. Sabi sa Ephesians 6 verse 13. Hindi naman, pag kinakaaway na, hindi naman yung gano'n. Kailangan natin, pag may mga challenge sa buhay, pagsubok, may naramdaman ng sakit sa puso o sa mga problema na dinadaanan, i-pray nyo lang po. Pray lang. Manalangin lang po. Then, ito na po. Armor of God, belt of truth. Ano yung truth? Subaga, ano sa inyo? Si Jesus, si truth. Then, truth niyan, sabi sa John 14, verse 6, Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yan po ang message po niyan. And then, sorry po, parang pinagawa first name member. Lang po na ako. And then, hindi ko lang mapatagal ito. Sabi sa John 8, verse 32, and they shall know the truth, and the truth shall make you free. Yan ang sinasabi ni Lord sa atin. And then sa sa verse 8 na po tayo, or righteousness. Sabi ba sa righteousness, put on the breastplate of righteousness of 1:14. Therein, brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow
slow to become anger, because human anger does not produce the righteousness of God. Sabi si James 1 verse 20. Kaya righteousness, yun naman sa atin mamalakad po tayo sa righteousness ng God. Ayun dito tayo sa armor of God. Armor of God, shoes of gospel. Sabi sa finally, brother and sister, rejoice, aim to restoration, comfort one another, agree one another, live in peace, and God loves you, peace will be with you. 2 Corinthians 13 verse 1. Kumbaga po, shoes po ang sinuot po natin. Dapat balatan natin yung salita ng Panginoon. That's it po. And di lang po, basta-basta lang po mag-share po. Basta pag nasuot po natin sapatos, ready po tayo mag-share po ng gospel. For example lang po, parang hindi ko suot yung sapatos for today. Yung armor of God. Then, pag sabi tayo, preach natin yung gospel sa lahat po. Kailangan natin po yun. Kaya sabi ko na po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. Kailangan natin yung mga kasama natin kung may pinagdadaanan or what, ibibigyan natin share ng gospel. Kailangan natin sila i-correct. Bilang basta-basta na pupunta lang sa kung saan mong pumunta, hindi naman way ni God. And yun po. And tayo natin lang tayo sa shield of faith. Sabi sa shield of faith. Sabi sa shield of faith, we wait in hope for the Lord our shield. Psalms 33 verse 20. Saan na yan yung armor of God? Ephesians 6:14. Okay, yan. Armor of God, yung helmet of salvation. Ang meaning po ng salvation po sa atin is Yeshua. Yeshua means Jesus. Okay, verse sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 5, who through faith are shielded by God's power until the come of the salvation that is ready to reveal in the last days. Ang shield of salvation po, yun po yung nagpuprotekta po sa atin sa isipan natin, kung sino pumapasok sa isipan natin, lalo na yung kaaway. Kahit anong sinasabi nila sa atin na hindi ka love ni God, hindi ka ganito, hindi ka matatanggap sa trabaho, iisip ko na, oo nga, hindi naman yung, sino nagsabi sa iyo gano'n? Hindi naman, wala naman nagsabi sa iyo gano'n. Sa pag-suot mo ang helmet ng salvation, wala, secure ka na kay Jesus. Si Jesus na, yung salvation.
di mo na isipin na kung may problema man nangyayari, kung ganito, may sunod-sunod na crisis na nangyayari sa atin, sabi sa Philippians 4 verse 6, 7, do not be anxious about anything, but every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present you request to God. Yun po, imbis mag-isip ko kung ano-ano, kailangan ipag-pray mo everything kay God na maging peace po ang natin. Please, kung magulungan, or sa something sa bahay nyo, and sa isipan mo kung stress ka na sa trabaho mo or what, yun po. And then, di lang yun. Sabi sa Peter verse 5, cast all your anxiety on Him because He cares for you. And sabi ni Jesus, pag-solve mo yung helmet, solution na God. And then ngayon, doon tayo sa sword of spirit. Bakit sword of spirit? Ano natin, pag wala tayong sword of spirit, hindi natin parang ma-offensive yung kalaban natin. For example, yung kaaway natin, yung devil, hindi natin makakas away yung kalaban natin kung may nag-atake na sa atin or problema sa pagsubok. Sabi sa Joshua 1:8, diba? Keep this book of law always on your lips. Meditate on day and night so that you will be careful to do everything written in it. So, pag may word of God tayo sa natin, natandaan tayo may sword of spirit po tayo. Paano natin makakagawa yung sword of spirit? By Bible reading, Bible fellowship, then di lang yung fellowship, kailangan din natin mag-Bible memory verse. And para pag once na something na bigla pumasok sa isipan mo na di ka gusto, di ka love ni God, so parang ayaw mo na. Pero pag once na may alam ka sa word of God, ay wala naman sinabi si God yung gano'n. Love ako ni God. Yan. And ito naman, sabi sa Proverbs 3 verse 4. My son, do not forget my teaching, but keep my commandment in your heart, for they will prolong your life many years to bring you peace and prosperity. Yun po yung ang result kapag meron tayong word of God, may memory verse tayo, may nagbasa po tayo ng Bible. Yun po. Yun po na pero mabilis ba? Consequences na. Okay. Ulitin na nga. Kinakabahan kasi ako eh. First time na Dagdagan mo na lang para Tapos na ba? Yan na lang. okay na. Ulitin ko lang ng one thing, diba? Kung i-check ko lang kung ba kung nag-lista.
Palakpakan nga natin muli ang ating Panginoon. Ayan. Sige po, ang tinuturo po sa atin ay patungkol po sa Ephesians. Ano po na kailangan daw po meron tayong susunod daw natin dapat ang ano po yung una? Yung Baluti. baluti. No? May helmet, may breastplate, ano po, tapos may sword of the spirit, may May payapak. shield, ano po, may shoes, may belt. Yan po ay sa panahon kasi po nila ni Apostol Pablo, talaga niya pong ginawa po yun, na parang dinescribe niya kung ano raw ba ang dapat ginagawa ng bawat isa sa atin. Ang tanong na lang, suot mo ba yun? Yung sinasabi niya, yung helmet ng kaligtasan, suot mo ba yun? Yung mga katabi mo? Amen. Habang malaki ang ulo mo. Yung mabang ba? Yung mga katabi mo. Kasi pag malaki yung ulo mo, pag mayabang yan, hindi kasha. Hindi kasha yung helmet. Ano? Kaya dapat doon, tingnan mo yung katabi mo. Dapat marunong yan magpakumbata. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, be kind. Di ba dapat kung kailan tayo tumatanda, dapat mas lalo tayong nagiging maamo. Mas lalo tayong dapat nagiging yung mapagpasensya. Yung katabi mo ba, maiksi yung PC niyan? Di ba? Kaya importante po, nagiging kind tayo. Sabihin mo, be kind. So, importante po yung helmet. Ano daw po yung sunod? Yung breastplate. Ano raw po? Dahil daw may laban. Sino rito may laban? Kung wala kang laban, ikaw yung laban. Kaya kailangan po may laban. At alam niyo po ba, bakit po sinasabi yun ni Apostol Pablo? Kasi yung breastplate, hindi po sa harapan. Yung baluti po. Ano po yan eh, pag may laban, close combat, di ba, may shield ka, may, sabi po panang, Pastor Ed, di ba tawag po parang bulletproof, no? Yung best ng bulletproof. Kasi po, ang laban eh. Sino dito po, yung may nagalit sa yung tao, tapos kinalaban mo rin. Yung nag-away kayong parehas, nagmurahan kayo, yan na lang. May ganun ba? Minura ka, minura mo rin. Diba? Ang tanong, tama ba yun? Nagmura. Tapos ito naman dapat magmahal. Diba? So ano po sinasabi ng salita ng Diyos? Pag may atake ang kaaway, dapat suot mo yung baluti. Amen? At lahat daw po yan ay ibinigay ng Panginoon sa atin. Meron kanyan. Standard issue yan. Pag binigay yan sa military, dapat lagi kang may ganyan. Amen? Suot mo yan. Kasi nalaban eh. Amen? Ano pa meron daw? Belt. Ano rin belt? Belt of ano? Truth. Yung breastplate of ano yun? Righteousness. Hindi sa sarili mong gawa. Tandaan niyo yan. Yung ginawa na si Lord. Yung ginawa niya sa krus, yun ang dapat mong suot-suot. Yun ang dapat mong isip-isip. Yun ang dapat mong pinangahawakan. Amen? Hindi yun dahil sa galing ko. Uud ka. Uuuling ka na. No? Yung sasabihin mo, ay, Brad, kasama ka sa akin eh. Hindi ko kailangan niya na. Kano ka na. Atin ka sa Bible sa atin. Wala akong panahon dyan. Antayin mo lang. Binibigyan pa tayo ng panahon. Amen? Minsan may nagtanong sa akin, Pas, bakit yung mga matitigas pang ulo mo mahaba ng buhay? Sige lang sagot, binibigyan pa ng panahon. Amen? Kasi dapat bawat isa po sa atin nakaka-influensya. Breastplate of righteousness. Hindi man sila makabasa ng Bible, pero ikaw dapat nakikita. Amen? Ikaw ang dapat nilang nababasa. Hindi yung paglinggo ka lang matino. Huwag ganun. Belt of truth. Amen? Ang belt of truth, ano po, yung sa pantalon mo at saka yung sa damit mo, pinag-iisa
ang katotohanan dapat mong nilalakaran. So ano sinasabi mo, ginagawa mo. Yun ang kabanalan. Pero kasi sinasabi lang, hindi mo ginagawa. Diba? Magbabayad ako. Ang puta ko. Gawin mo. Amen? Pag pumirang ka, ang amo-amo mo. Pag sisingiling ka, werewolf ka. Huwag ganon. Kung ano sinabi mo, gagawin mo. Amen? Yun po yung belt of truth. Makakalaya ka. Amen? Kaya nag-chat mo sa akin. Pas, sabi sa akin, kayo ba si Pasto? Diba, kung scammer ito. Bakit po? Kasi meron kayong worker ko na ano eh. Bakit po? Hindi ko kilala eh. May ebidensya ba kayo? Kasi gusto kong ano eh. Baka ano, pag hindi po nyo kinausap yan, gagawa kami ng legal action. Hindi wow. Diba? Kaya kailangan suriin mo eh, katotohanan. Amen? Ano pa? Meron ka raw? Ano po? Shield. Shield of Shield. ano yun? Shield of faith. Sabi mo, faith. Hindi fake. Hindi fake. Amen? Hindi yun. Peke. Ano? Kumarin ng atin. Kumarin, itataas ng pamilya. Aba, sa langit, kumarin ka rin. Makapunta. Ayaw ni Lord ng kumarin. Gusto ni Lord totoo. Amen? Magpakatotoo ka ba? Yung pananampalataya ba, kaya mo ipagtanggol ang pananampalataya mo? Paano kung si Kuya bigyan ng 1 milyon na pera ka? Sabi, gusto ka na 1 milyon ka. Ano sabi mo? Saan malay ko? Ganun ba? Pwede na. Hindi eh. Wow. Amen? Kasi bakit? Shield of faith. Dapat pinaglalaban mo. Pag may katuwiran, alam mo yung hindi. Diba? So, ang katuwiran, ang katotohanan dapat pangawakan natin. Kaya nga may shield of faith. Bakit? Kasi may kaaway tayo eh. Ang kaaway ba natin natutulog? Hindi. Hindi mo mapapasuko yan na hindi katulong ang Panginoon. Amen? Hindi mo magagapi si Satanas na hindi kasama si Lord. Huwag mo sabihin, ikaw lang malakas ka. Alam mo ba meron, sabi ko sa akin yun, pag siya mo napunta ng impyerno, papalitan daw si Satanas. Baka mo ganun pa? Ang ganun pa, no? Sabi ko, kung mga Pilipino talaga, ang malakas ng pinag-preppan. Hindi lang number 3 yung hangin, number 4 pa. Of the church, eh. Huwag ganun. Diba? Shield of faith. Dapat yung faith mo, kaya mong ipaglaban. Kaya may nagtanong sa'yo, bro, saan ba yung simbahan niyo? Saan ba yun? Ano sabihin mo? Tuturo mo ba? Sa Jesus ang daan mo. Dapat talaga, kaya mong ipagtanggol. Amen? Paano bang mabor naging dyan? Double. Sure ka na sa kaligtasan? Dapat, bawat isa sa atin, sure dapat. Amen? Alam mo ba? Sabi, Pastor, paano naman dyan? Kung kulang yung pananampalataya ko, hindi ba ako makakaabot sa langit? Kaya dapat sure. Sabi mo yan, sure! Sure. Diba? Kaya yung shield of faith, dapat gamit-gamit mo yan. Amen? Gamitin mo yung shield, pananggaya. Amen? Para sa kaharian ng Diyos. And then ano pa? Yung dalawa na lang. Shoes. Shoes and sword. Ano? Yung shoes, para saan daw yun? Yung salita daw ng Diyos. Amen? Meron po tayong isa pong recorded na miracle Smith Wigglesworth. Narinig niyo may pangalan. Smith Wigglesworth. British po siya, evangelist. Sa kanya po may recorded na 13 napatay na nabuhay. Binuhay ng Panginoon.
sa pamamagitan. Meron po isang kwento ron, kulang, may experience ang paa at deformed. Yung ano ba? Yung gano'n. O yung nakaganon yung paa mo katabi mo. Nakaganon eh, hindi siya diretsyon din. Tapos, ang sabi lang niya, nung nakita niya, kasi isang sapatos lang po yung sa paa lang yung sapatos. May pananampalataya yung tao, nakita niyo. Sabi niya, sige, bili ka na ng mamong sapatos. Ganun lang, sinabi. Alam niyo po nangyari? Sinuotan siya. Tapos nagkaroon ng forma daw yung paa. Nakantay. Hindi ko alam kung paano binasa ko na. Pero miracle yun. Ang Diyos po natin creative miracle ang tawag ko. Walang imposible sa Lord. Amen? Yung walang pera, tapos magkakaroon. Miracle. Kaya may katabi mo. Masaya yan pag may pera lang. Ano yan? Lastly, ano raw po? Sword of the Spirit. Sabi mo, sword. Diba? Ang sword po of the Spirit ay dapat po word of God yun actually. Ano po? Na ano po, dapat ginagamit mo sa away. Paano, ito ko tatapusin, paano po kung ang alam mo ng verse, for God so loved the world. Yun lang. Yan din lang yung sword mo. Diba? Dapat po, every moment, sabi na kanina, diba, Joshua, diba, 1 verse 8 to 9, kung gusto mo na maging matagumpay, dapat ang Word of God ay lagi mo sinasa isip, sinasa puso. Amen? Pwede? Hindi lang linggo. Amen? Amen. Kaya? Amen. Pwede? Sure? So sige po, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Let us bow our heads. Father, once more, Panginoon, napakabuti niyo po sa amin. At patuloy po kami magpapakumbaba sa inyong harapan. Na-acknowledge po namin ang ginawa niyo po, Panginoon Jesus, sa krus, O Lord God. At Lord, sa oras nito, kung ililip po na meron pa rito na hindi pa sure sa kanilang kaligtasan, Lord, ito po ang time. Conviction of the Holy Spirit would come in their lives. Sumunod kayo sa naging panalangin. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, ang puso ko ay para sa iyo. Ang isipan ko ay para sa iyo. Ang lakas ko ay para sa iyo. Ang buhay ko ay para sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po sa kaligtasan. At hinihingi ko po ng kapatawaran ang aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa oras nito. Samahan niyo po ako, Panginoon Jesus. Binibigay ko sa iyo, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto ko lamang pong pasalamatan si Pastor na Brother Elijah, ang papastor na. Hanga ako sa iyo sa tapang mo. Sabi nga sa Joshua 1:9, be strong and courageous. Alam niyo, yung ngayon lang po kasi yan na nagsalita dito. Pero sinasabihan ko siya na kung talagang tinatawag ka ni Lord, mapapag-aralin natin siya sa school. Alam po ninyo, hindi lang sa kanya nangyari yan. Sa akin din, sa studio pa, sa 7,000 Miracles, na hindi ko masabi, parang nag-black out po talaga. Yan talaga sa mga baguhan, nangyayari po yan. Maging sa prayer, nanalangin po ako noon. Tapos mamaya, wala na akong nasabi, sabi ko sa pastor na nag-train sa amin, Pastor, kayo na po magpatuloy sa panalangin. Totoo po yan. Napakahirap talaga. Pero ang hanga ako kay Elijah, talaga gagamitin ka ni Lord na maging pastor. Mapapag-aralin ka ng libre. No? Marami ngayong school na online libre. No? Dahil ako may edad na, lagi kong sinasabi sa inyo, dapat mayroon na akong kasunod na bata.
Palakpakan po natin si Elijah. Suportahan natin. Okay. So, ngayon po ay Mother's Day. Ibibigay ko po sa kababaihan yung si Ana Colita kung sino yung bibigyan ng bulaklak. Praise Lord. Wala. Okay. So, itihanap po muna natin ang mga nanay. Alam niyo po ba ngayong araw nito? Ito yung araw ng mga nanay na dapat ang mga nanay minamahalan. Mahal lang yan ang mga anak paghihingi ng ang nalang pastora, no? Yan. So, yung mga nanay po, taon-taon yan, yearly, pinararangalan po yan. At mapalag nga po tayo kasi bansa natin, kinikilang yung mga nanay. Alam po ba bakit? Aba, yung nanay mo, gigising ng umaga yan. Para ano? Paghanda ka. Pero gusto ko po walang basahin po yung sinasabi po dito sa Proverbs. Kawitaan. Excuse me. Yan. Proverbs 31 verse 29 para po sa mga nanay. Sabi po rito, maraming mga babae ang mahubusay. Subalit sa iyo, walang mapapagalaw. Imagine mo, basa ko, si Pastora. Maraming babae ang mahuhusay. Pero sa iyo, walang mapapagalaw. Diba? So, ibig sabihin niya po ay sinasabi ng Panginoon para po sa atin, sa inyo pong lahat ng mga nanay. Yan. Alam po ba ang sabi dito? Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat imagine mo, yung ganda kumukupas. Samantalang dito, maganda ng mga naman. Buti na lang, punta ako dito. Nahawa ko sa kagandahan niya. Amen. Parang nga natin ang Panginoon sa buhay mga nanay. So sabi nga, ang mga nanay, kumukupas pa rin. Ay, mali. Ang panlabasan nyo, kumukupas. Pero yung nanay na may takot sa Diyos, dapat purihin. So, ang papuri naman di yung, ba nakita natin si Pastora, hindi ko ganun, ha? Kasi isa lang po talaga yung dapat natin purihin ng Diyos. What I mean is, yung gusto ko pong ipaliwanag is pararangalan natin siya bilang isang ina. Yeah. Kasi imagine niyo po, lahat ng nanay, ba? Ito lalo na si Ate Alili, ito ata pinakabatang nanay, tama? So siyang pinakabatang nanay, apa, kahit yan ay mapuyak, tingnan yung ganda niyan, kahit hindi nakapulbos yan, uunahin yan ang anak. Amen? Pag-ibig yung mga naiindalang kahit magtatanda na yung mga anak, anong gagawin? Anak, ingat ka. O diba gano'n ang mga nanay? Ngayon, at parang sabi dito, dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabulihan at parangalan sa karamihan. So yung mga nanay, dapat daw gantimpalaan. Ano ba yung ginawa na ng mga anak nyo sa inyong mga nanay? Diba? Ano pa po ang sabi mo? At parangalan sa karamihan. Alam niyo po, malaki lang po yung budget. Sa totoo lang po, kung chinat nga po ako na ganito, sabi ko, sige, practical muna tayo. Alam mo po bakit? Sabi ko, ano bang mas mahalaga? So, pili kami ng pili. At the end, si Ate Alili nakakita pa rin. Ibig sabihin, kalooban nyo, ang dami namin inisip. Una, pangalawa, inisip natin, ma'am, ang mga nanay, mahilig din naman. Diba? Pag-gising ng umaga nun, ano gagawin niya? Bago magluto yan, magtitimpla muna ng kape, pampagising. Ayun, nag-isip na ma'am, coin purse. Lagayan ng barya. Kasi ang mga nanay, mahilig sa saan?
bang kapipili, kapipili? Deserve mo talaga. Deserve mo talaga na bigyan ng magandang. So, pakapaan natin ang Panginoon. So, mga nanay! Okay. So, pwede po ba namin tawagin ng mga nanay? Papanalangin po namin kayo. Meron po bibigay po ang church na maikli lang na token of appreciation. Pero galing po naman yan sa puso. Okay? Pinatawagan pa natin ang mga nanay. Tayo po kayo. Mga nanay, dito kayo sa unahan. Huwag po kayong mahiya. Sapagkat ito ang araw na kayo po ay parang nanay. Bakit hindi pa natin kayo bibigyan ng meta? Ipapanalangin po kayo ng isang Pasko. O, tingnan niyo po mga nanay. Oy, sabi ko mga nanay, tayo lahat. Pati yung mga nanay na panalangin pa natin. Sige po, mga panalangin, tayo. At ipapanalangin ko ni Pastor Ed San Miguel. Kompleto na ba? Mayroon pa dalawa. Mayroon pa? Nakababaihan? Bigyan muna ng bulaklak bago natin ipag-pray. Ayan. Sige po, mga lalaki yan. Palakpakan naman natin ang mga nanay, mga kabataan. Bless and bless. Pinagpalang sa mga pinagpalang. Lahat mayroon na? Okay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. At hinihingi ko nga po ang iyong basbas sa mga nanay na ito na sila po ay talagang yung hirap na dinanas nila para magpalaki ng anak. No? Kaya dapat lang po natin bigyan ng parangal ang mga kababaihan ito. Hinihingi ko po ang basbas sa hapon ito. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos sa bukasan nyo at paliwanagin at higit sa lahat ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang hapon po. Nakakaupo na po ang kapulungan. Okay. So, maraming po salamat mga nanay. God bless you. Mamaya po, libre mo kayo ng mga anak nyo. Kahit saan. Sa Jollibee, sa McDo, at saka sa Jollibee at sa McDo. Okay, narako po tayo ngayon sa announcement. Ayan. Announcement na po. Thank you so much. Dalawa. Hindi man lang ha. Ako dalawa pa ako. Sa iyo isa lang ha. Ako dalawa. Thank you po. Ayan. So, narako po tayo sa announcement. Tingin po kayo sa inyong kaliwa. Ayun po. Merong plastic doon na dalawa at merong isang kanin. Ayan. So, nagdadala na po sila. So, kung meron pa po kayo, alam mo po ba na meron pumulong sa akin? Kailan ba yun? Basta may pumulong. Sabi niya, sis, okay lang po ba na hindi na damit ang dadalhin ko? Okay lang po, okay lang kaya ng puso mo. Mayroon lang po sabi niya, pwede bang pera na lang? Ay, welcome na welcome po. Diba? Sabi niya, pwede bang pera na lang? Hindi na raw gamit. Ay, welcome. Yan po ay diretso po sa kabangyaman po ng ating church. At bakit po natin ba ito ginagawa? Ito ba pupunta kay pastor po? Hindi po sa kanya pupunta. Hindi rin po sa amin pupunta. Ito po ay pupunta po sa church na ito. Alam niyo po bakit? Kasi ang goal po natin bago matapos ang December 2026 ay maka 150,000 po tayo. Huwag po kayo mag-alala kung saan
i-post po natin dyan. Ngayon po, malapit na po ang anniversary, announcement po. Sino po gusto ng t-shirt? Ayan, si ate, ganda. Jesus saved my life. Sa akin naman. Equip po. Ano po ito? Uniform po namin sa banda. Ayan. Equip band po kasi kami. Ayan. So, magkakaroon po tayo ng uniform. Ano po gusto niyong kulay? Suggestion. Gray. Okay, isang gray. O, sige ba? Yun ba? Ano po, gray? Ayan. Pag-uusapan po natin, so meron na po isang suggestion. Gray po, isa sa suggestion. So ngayon po, mag-iipon po tayo ng 250. Andiyan po si Ate Jem at saka si Ate Ann, Ate Arely. Pwede po kayo magkaroon ng installment po para po sa ating t-shirt. Ngayon po, ang t-shirt, may nagtanong sa akin kung bukit po ba ang worship team. Sabi ko, no. Paano magkakaroon tayo ng unity kung ibubukod pa tayo? So kailangan po iisa lang. So one t-shirt lang po, isa rin po ang tapak, isa rin po ang malagay para lahat po tayo. At pagpe-pray pa natin kung dito tayo or lalabas tayo. Kung anong kalooban ng Diyos, doon po tayo. Okay? So tatawagin ko po muna, nag-announce po lang kung natawa yung mag-o-offering. Sorry. So tinatawagan na po natin ang mag-o-offering. Bakit po ba tayo nagbibigay? Tayo po nagbibigay dahil mahal natin ang Panginoon. So okay, Ate Jeff, para po sa offering prayer. Lord God, salamat po sa buhay ko. Salamat po, Lord. Salamat, Panginoon, dahil i-bless niyo po, Lord, yung magsisit sa church na po, Panginoon. At magamit ito, Lord, sa kabubuti ng church at para sa inyong buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po yung magbigay ng masaya. Saan po yung ating offering? Offering basket po. medyo may mga technicalities na pala konti. Okay, so kung meron po kayong mga katanungan, pwede niyo po kami tanungin para po sa nalalapit na anniversary. At bukas, so welcome po natin, may bago po tayong first time po na tumalo. Alam niyo po ba yung nag-speak po sa atin kanina, galing pa po ng Bicol ba to? Sinuportahan si Kuya. Palapakan natin ito po yung mga kapatid ko, si Christine,
yung isa na ngayon lang po siya naka-attend? Okay, so tawagin po natin si Ate Reynalda. Kayo, papakain Pamayan po natin. Ayan. Pamayan po natin. Pamayan po natin. At meron pa po pangatlo. Si Kuya Kurt. Asa si Kuya Kurt? Ayun, tayo Kuya Kurt. Ayan. Welcome po, Kuya Kurt. Sa church Layton. Ayan. First time. Come on. Hallelujah. Mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. So meron tayong awa sa Ate Reynalda, Kuya Kurt, at yung dalawang kapatid ko ni Kuya Elijah. Eli na galing pa ng mundo. So welcome po kayo. Every Sunday po, announcement po, every Sunday, alas 4 po ng hapon sa lugar na ito. At meron po tayong Bible study, araw po ng Wednesday, alauna po ng hapon. At doon po kay Ate Len. Webes daw. Ngayon lang. Ngayon lang Webes. Okay. So Thursday po ang gagawin natin Bible study. So ako na lang. Thursday. O Thursday po, alauna ng hapon sa bahay po ni Ate Lenny. Praise the Lord. So yan po ang ating mga taga-balita ngayong araw na ito. Purihin ng Diyos. Mamaya po, wag po munang umuwi. At mayroon po tayong short lang po na kung ano po yung natutunan natin sa ating pong pinag-aralan. So tatawagin ko na po. May paratala. Yun. O, bago ko tawagin si Pastor, happy birthday bukas! Walang iba kundi si Pastor Neil. O, palakpakan natin sa Lord. At meron pa po sa kanyang birthday bukas din. Pagka-birthday, si Pastor, ay, ano ba yung Pastor to ha? Si Jerry? Jerry! Ayun! Happy birthday! Oh, alam na ha, pupunta tayo sa bahay at sarado. Saradong bahay ni Brother Jerry at ni Pastor. Okay, patik now. Happy birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang hati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang Happy birthday, Brother Jerry and Pastor Neil. Bukas po yan. Huwag po kayo mag-alala. Meron pong meeting po pala. Worship team. Bukas may meeting alas 6 ng hapon. Para po sa celebration ng Pastor. At mayroong kaunting salo-salo. Akin ang pansin. Okay, pagkabalita karagdagan. No? May mga nagsasabi kasi sa akin na noon pa man, mga 2 years ago, na ang ating pananalapi ay hindi dapat gawin transparent. Pero hindi sila masusunod. Ako ang pioneering pastor dito. Ako ang itinalaga ni Lord para pangunahan kayo. Kaya ang masusunod, ako po. Bakit nandyan yan? Pag hindi kasi nakalagay ang financial statement, baka sabihin nyo, ba si pastor, puro pasarap. Noong January, pumunta kami ng Davao. April 10, pumunta kami ng Vietnam. At ngayon, June 1 to 5, pupunta kami ng Taiwan. Baka isipin nyo, yung mga ibinibigay namin offering, ginagastos ko, nilulustay ko kung walang financial statement.
Kasi lahat ng gastos nakasulat. Lahat ng pinagkagastusan na-edit nyo. Kaya hindi ako mahihiya. At masaya ako na ito ngayon, unti-unti nang pinararami ni Lord ang ating pananampahan. Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin. Siya ang nagpapalago. No, pangalawa, mayroon na tayong finance committee. Ito na po ang ginawa nila. Napakahalaga po nito. Babasahin ko po. Ang sabi po, planning and budgeting from May to December 2026. Mayroon pong target goal. Magkano po? 150,000. Simula ngayon hanggang December, dapat pumasok ang 150,000. Ito na nga, may mga nandyan na yung ginagawa nilang ukay-ukay. Yung ang motor ko wala pang bumibili, binibenta ko na lang ng 25,000 para sa church, para ma-reach natin ang 150,000. So, huwag po kayong mag-alala na kayo ay naglalab offering, na kayo ay nagbibigay ng mga ukay-ukay, dahil yung 150,000, mamaya, ibibigay ko na to rito. Saan gagamitin ang 150,000? Ako po kasi, ang gusto ko in order. Because God is a God of order. Humihingi tayo ng pera para dito. Saan? Una, nakalagay dito, church anniversary. Malapit na po, September. No? Humihingi ako ng 12,000. Hindi ako. Humihingi ang finance committee sa pamumunan ni Pastora Ana at Sister Ann Maruska at ang mga sumusunod na member. At sumunod, Christmas party sa December, 15,000. At repair and maintenance, halimbawa nasira ang TV, nasira yung microphone, yung battery, bumibili kami ng battery at microphone. Magkano po? 20,000 repair and maintenance. Pagkatapos retainers fee, nagbabayad po tayo ng 2,500 from May to December, 22,500. Kid snack, 4,500 ang inilaan ang budget para sa kabataan. Pastor Edgar San Miguel, love gift 10% of gross income. Pastor Neil, 8% of gross income. Kung ibibigay yung 150,000, tatanggap po ako ng 15,000, 10%. At kung si Pastor Neil ay 8%, tatanggap po siya ng 12,000. At si Pastora Ana, 5%, tatanggap po siya ng 7,500. Guest speaker, pag may nagsalitang pastor dito, bibigyan natin ng 2,000 love gift. Mayroon po tayong misyon, yung mga Bible study, gumagastos po yan, binatkitan po natin ng 7,000. Worship team budget, 12,000. Financial kung allowance, feed allowance, 10,000. Transpo Elijah, 6,400. Transpo Shen, 2,400. So, bakit ko sinabi? Para huwag kayong mag-alala. Magbibigay kayo para sa gawain ni Lord. At your goal, hindi mawawala. Talagang, pag nagbigay kayo, ibabalik ni Lord yan sa inyo. Siksik-lig-lig. Dahil, ang bigay ninyo, mabubuhay ang ating church. Lalong-lalo na kung bibigyan na tayo ng sarili church and lot and building. So,
Purihin po ang Panginoon. Hindi ko na babasahin. Nandito na rin yung may oras babasahin ko na yung mga paraan para maliko ang 150,000. Okay. Simple lang, madali, pero mayroong pang kulang dito. May naisip ako. Ways on how to reach the target goal. Sale of Pastor Edgar motorcycle, 25,000. Hindi 100. Pag nabili yan, 125 na lang ang kailangan natin. Ang church bazaar or okay, bring anything that you don't use anymore, which is still very unusable, including pastries, etc. Number 3, concert for a cause. On August, there will be concert tickets to be sold. Target for this are the OFW and the concert for shoot. Okay, so itong concert po, huwag po kayong sumuporta po kayo, huwag kayong mag-alala. Halimbawa, nagkaisa tayo na 200 per ticket per person, may kasama ng snack. Snack lang yan kasi 200. Kung 500, dinner na ang kakainin natin. Mayroon tayong concert. Halimbawa, si Ate Alili, bibigyan ko ng 10 ticket para ibinta. Sa tagto 200, magkano lang yan 10? 2,000 lang. Maghahanap siya ng kaibigan, ibibenta niya yun. Hindi lang siya, lahat kayo magbibenta. Diba, bigyan kayo ng tig sa 10 ticket. No? O si Ate Lini, pag binigyan ng 10 ticket, siya na mismo ang babayad niya, 2,000. Siya na mismo. Tumitingin ko na sa akin siya. Hindi, marami kang anak na bibigyan. Ilan ba anak mo? 5. Yun ang bigyan mo. Kung ano kang kapitbahay. So, tulong-tulong po tayo. Bakit ko ito ina-announce? Para magkaisa tayo. May unity. Okay. Ang 4, opening accused by Sister Mary Ann. No? Ano ba yun sabi dito? Opening accused? Food card. Yung food card. Yung food card ang makalagay ng accused. Okay. So food card siya ang gagawa. Malaking bagay, halimbawa, siumay. Food card yan. So, siumay. Okay, so naunawaan na po ba natin bago ako panalangin, closing time, o mayroon pang ibang balita? Mayroon pa ba ibang balita? Okay, huwag kalimutan, bukas, birthday ni Pastor Neil. Dito rin po ang ating tagpuan. Anong oras po? Pastora Ana, bukas? Worship team? 6? O, 6 p.m. po bukas. Okay? So, wala na po tanong? Naunawaan ba natin? Inaanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat. At muli ay tinipon mo kami sa lakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa mga pagpapalang at tulong po ninyo pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Marami po kaming kapatiran na may negosyo. Nananalig ako, naniniwala na kayo po ang God provider. Nawa po ay bigyan po ninyo ng sagana na kikitain sa pang-araw-araw. At dinadalangin ko rin po ang mga kapatiran na wala pang hanap buhay. Dinadalangin ko po kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa po ay bigyan ninyo ng hanap buhay. At maging ang mga karamdaman, naniniwala po na kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Inilalapit ko po si Ate Mel Orcolio
na kasalukuyan po ay mayroon pa rin karamdaman, maging si Ate Lenny kung hindi pa siya totally healed. Nananalig ako Lord. At kung mayroon pa mang iba, katulad po ng aking naiba, si Ate Lee, mayroon din pong karamdaman. Akin pong inilulungog sa iyo. Nananampalataya ako, nananalig ako na inyo pong pagagalingin. Dahil alam ko Lord, yung mga binanggit ko na mga pangalan ay isa sa mga haligi ng iglesyang itinayo mo sa 18440 subdivision, Tabon 2, Kawit, Kabuti. Nananalig ako, nagagawa mo kayo ng himala. Gagalang na po. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako na inyo na po pinagaling ang aking isinama sa prayer. At hinihingi ko nga po ang basbas sa hapong ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Mag-groupings pa tayo. Wala po po nang uuwi, no? Mag-meeting po muna yung mga women's, yung mga youth. Yung women's po kay Pastora. Yung mga youth po, mga youth, dito po kayo sa akin. Ayan. Tapos yung mga kalakihan kay Pastor. Opo. Dito po kayo sa akin. Mag-meeting po tayo. Dito po, ikat-ikat po. Ayan. Mga youth, dito po tayo.